Ganito rin ba ang lumalabas sa iyong GCash every time na nag-open ka ng iyong GCash account? Pues, di ka nag-iisa. Marami tayo. Ganyan din yan sa akin minsan. Kaya nakaka-stress. Natatakot ka na baka mamaya nawala na yung pera mo sa GCash or na-hack. Diba? So, kung gusto mong malaman ang simple step na ituturo ko sa inyo, panoorin ang video ito hanggang dulo. But before that, intro muna tayo. So, ganito lamang yung gagawin. First, pumunta ka sa settings. Saan na ba yung settings ko? Click yung settings. Then, hanapin ang developer option. Dito sa additional settings. Hanapin ang developer option. So, pag halimbawa wala siyang developer option, kagaya na itong sa akin, i-click lang natin yung back, arrow left, tapos click ang about phone, then click yung baseband and kernel. Ito ay para sa mga Oppo users or Android. Yan, click lang natin itong version, then itong build number. Click lang natin ng 7 times. So, na-click na natin siya ng isa. 1, 2, 3, 4, 5. Mapapansin mo may nagka-count din dito. So, dalawa na lang yung hindi pa natin naka-click. Ayan. Click, 1 na lang. Then, click again. Ayan. So, mag-click tayo ng password para mapunta tayo sa ating account. Okay. Tapos, ayan. You are now in developer mode. So, back tayo again. Back ulit. And then, punta na tayo sa additional settings. At i-check na natin kung andito na ang developer option. So, andito na nga yung developer options. I-click lang natin tong developer options para makapasok tayo. Ayan. Click. Ayan. So, naka-on siya. Dapat ay i-off natin itong developer option. Para hindi na bumalik yung system, yung kanina na parang error siya sa GCash. To-close lang natin. So, ayan na. Then, back na natin ulit. So, pag na-close na, i-open na natin ulit ang ating GCash account. I-check kung wala nang lumalabas na option. Tapos, kung wala nang lumalabas na error. Tapos, kung halimbawa is babalik lang siya ulit, back ka lang ulit sa process na yon. Parang nire-restart mo lang siya. Kasi bumabalik siya eh. Bumabalik yung developer option na yun na ano, na error, na ganong error. So, magbabak ka lang ulitin lang natin yung process hanggang sa ma-open na natin siya. Kung hindi pa rin na-open, restart lang natin yung phone. Ayan, restart lang natin yung phone. Tapos, pag na-restart na, balik na ulit tayo dito sa ating GCash kung ganun pa din ang lalabas. Yun lamang po. Maraming salamat. At kung sa tingin mo ay nakatulong itong video na to, huwag mo namang kalimutang i-share at i-like yung video natin para mas marami pa yung makapanood at matulungan natin. Huwag mo palang kalimutan i-subscribe para updated ka sa susunod nating mga tutorial video. Thank you. Bye-bye!